Let's go! Welcome to my page, no? Ang Electric Rebel. So, mayroong nagtanong sa atin na sabi niya, Boss, bakit yung ibang electrician hindi nakukuryente kahit hinahawakan? Paano ba nila ginawa ito? Bakit hindi sila nakukuryente? So, i-reveal natin yan, no? Bakit hindi sila nakukuryente? Hinahawakan nila yung kuryente live. Merong 230 volts na pumapasok tapos hindi sila nakukuryente. So, i-reveal natin yan, guys. Meron tayong wire dito na pinuto lang natin mula dun sa ating linya sa taas. So ito po. Ayan. Meron po yung kuryente. So iti-tester natin, guys, kung ilang voltahe ang meron dito. Tester natin. Ang positive, lagyan natin dito sa positive. So dito po sa Manila, guys, sa NCR is ano po yan, no? Line to line connection po, hindi po line to ground. So gagawan po natin ng video yan kung ano pong pinagkaiba ng line to ground at saka line to line. So dito sa NCR sa Manila, ang ginagamit po dito ng Meralco is line to line. Ibig sabihin ng line to line, itong isa mayroong 115 volts, ito namang isa mayroon ding 115 volts. So ayun. So nakikita nyo, hinahawakan ko siya. Mayroon po yung power, no? Hinawakan ko siya. Bitawan natin. Ayan. Hawakan, yung isa naman, hawakan natin to. Ganyan. Tapos, tester natin. Ito yung tester, guys. So, ayun. Meron siyang 239 volts kuryente. So, paano ko ba nagawa yon? At saka, paano nila nagawa na hinahawakan nila yung kuryente na hindi sila nangisay, hindi sumabog yung kanilang itlog. So ayun, i-reveal natin yan. Yung ating pong voltahe is 239 volts AC. Pakitingnan po, maigi. 239 volts AC. So ayun, ito pong isang linya is meron po itong 115 volts mahigit. Ito namang isa 115 volts. Line to line connection po. Ang pinagkaiba po ng line to ground, ito 230 volts. Yung isa 0, wala siyang kuryente. So yun, papakita ko sa inyo kung bakit hindi tayo na kuryente. Hinawakan natin kanina. So hawakan natin yung isa, guys, ha. Meron po tong kuryente, guys, oh. Meron yang kuryente. Hawakan natin, oh. Ayan. Aray ko. Ayan, meron po yung kuryente, guys, no. Bali, ang una nating i-reveal kung bakit hindi tayo na kuryente. Una sa lahat, papatong ka sa kahoy. Okay? Papatong ka sa kahoy. Pangalawa is, dapat sa inyo, guys, ha, ibitawan muna natin to. Yan, bitawan muna natin. Dapat wala kayong ganito. Tanggalin nyo, guys. Ako meron lang, pero ito, tanggalin natin. Ako meron ako silver, ganyan. Pero pag nag-wiring kayo, guys, ang iiwasan nyo is tanggalin nyo yung mga bakal nyo sa katawan, no? At saka pumatong kayo sa kahoy. Pag nag-wiring kayo, iwasan nyo yung magsandal, magganyan. Mag-wire kayo tapos sasandal kayo sa semento. Huwag po kayong magsandal sa semento, aapak sa lupa. So gagamit kaya po mga electrician is nagsasapatos ng rubber shoes. So rubber shoes po ang gagamitin, yung iba safety shoes. Meron na pong bakal yung safety shoes, no? So hindi po yun safety para sa mga electrician, rubber shoes po. So yun, ang una, pwede nyo ilista po, no? Una, papatong kayo sa kahoy. So lagi nyo pong tandaan yan, pag nag-wiring kayo, live man o hindi, sanayin nyo yung sarili nyo na pumatong kayo sa kahoy. Sa kahit anong kahoy po, mababa man, basta nakapatong kayo sa kahoy, wala kayo sa ground. Ibig sabihin kasi ng ground, pagdating sa electricity is earth. Earth, kumbaga, hindi kayo dapat nakapatong doon kasi kapag humawa kayo ng isa, ito may kuryente, hahawa kayo niyan, tapos nakapatong kayo sa ground, makukuryente po kayo. So, ito, i-reveal natin, no? Ang kaya po ng isang tao sa kuryente is 50 volts. 50 na voltahe lang po ang kaya ng katawan ng isang tao. So, pag lumampas na po doon, hindi na po kaya ng katawan yun. Tulad ng tinister natin kanina is 230 volts, no? 39 volts. So hindi na po kaya ng tao yun. Sasabog na po, kaya po na siya-shock, aftershock, makukuryente ka talaga, mangingisay pati espiritu mo. So ayun. Pangalawa,
kailangan ito lang ang hawakan mo. Nakikita nyo sa akin kanina, ito lang ang hinawakan ko. Yung isa, hindi mo siya hahawakan, kaya hindi ka makukuryente. Bitawan natin yan. Yung isa, hawakan natin. So, binitawan na natin yon. So, hindi tayo nakuryente. Okay? Ang pag-test po, halimbawa, hindi kayo sigurado kung may kuryente siya o wala. Ang pag-test, hindi po ganun. May kuryente po yan, ha? Ayan. May kuryente po yan. So, ang pag-test, hindi po ganun. Ang tama pong pag-test, halimbawa, electrician kayo, tawag nito, hindi kayo sigurado na may kuryente ba to o wala, live ba to o hindi. So, ang gagawin nyo is, pag ganun po, ang test sa kamay, pag ganun, para lang siyang kagat ng, di ko alam kung langgam, basta kunti lang siya na pwede mong matanggal agad kung mayroong kuryente man, o kung wala, malalaman mo naman, no? Pag ganun po, hindi po pag ganun, no? So, ayun, may kuryente po yan, malalaman po. Pag ganun po, ang pag-test, hindi po pag ganun, hindi po pag ganyan, mali po yun, no? So, yun yung isa. So, bakit hindi tayo nakukuryente? Dahil ito ang isa, hinawakan natin, yung isa hindi. Hawakan natin yung isa, pareho po yan sila, mayroong voltahe. So, hawakan natin yung isa hindi. Ganun po yung diskarte ng iba, kaya hindi sila nakukuryente. So, yun. Ito pong video na to, no, disclaimer lang po, wag po itong gayahin, bawal po ito sa mga bata, bawal po ito sa mga nagsisimula pa lang matuto ng electrician, at sa mga newbie pa lang dyan, wag nyo pong gayahin ito. So, mayroon nang gumagawa nito tulad ng mga pro na, professional. So, tayo, hindi naman tayo pro, so ginawa natin kasi alam naman natin tong mga ganito. So, ayun, ito, live po to siya. So, pinakita natin kanina, tester natin ulit, no? Tester natin. Ayun. Papakita ko rin sa inyo ha kung anong diskarte ko. Kung hawakan ko yung dalawa, hindi tayo makukuryente. Ayun. Papakita ko po sa inyo. Hawakan natin yung dalawa. Hindi pa nagawa ng iba yan. Tayo lang gagawa niyan. So ayun, meron siyang 239 volts. Ayan, 239 volts. Hawakan natin, mayroon po yung 239 volts. So, ayun, tanggalin na natin guys. Hawakan natin. Ganyan lang po. So, wag po itong gayahin ha, disclaimer lang po sa mga bata, wag, napakadelikado po ang electricity, ang power, makukuryente po tayo dyan. So, bawal po ito sa mga bata, sa mga newbie, nag-aaral pa lang mag-electrician, wag nyo pong gayahin. Okay? Sa mga master naman dyan, so yung iba alam na nila to, ganyan, alam na nila about dito. So may mga diskarte kasi yan. Ito, iwan ko lang yung iba, pero ako, hawakan natin yan. Hawakan natin to. May kuryente po yan ha. Ayun, hinawakan ko siya. May kuryente po yan. Ayun, ginawa ko. So, ayun oh. Iligpit muna natin. Una nyo pong iisipin, mag-wiring kayo. Meron man siyang kuryente o wala, sanayin nyo po ang sarili nyo. Nakapatong kayo sa kahoy. Yun lang po ang i-advise ko, nakapatong kayo sa kahoy. Wala kayong kahit anong alahas dyan, mga ganito. Wala. So tayo, meron tayo silver, original silver naman to. At pangatlo is wag po kayong sandal ng sandal habang nagwa-wiring dahil sa tinatamad kayo. Wag po ganoon kasi sinasandal niyo hollow blocks. O buti na lang kung plywood o di kaya kung ano man yan. Pero pag hollow blocks guys, sanayin niyo ang sarili niyo na wag po itong video na to para to sa mga electrician, sa mga bago pa lang electrician, libor na electrician gustong matuto. Yun po ang sasanayin nyo, nakapatong kayo sa kahoy, sanayin nyo, live man yan o hindi. So pag sinabihan kayo, ano ba yan, para kang tanga, nakapatong ka sa kahoy, hindi naman yan live. Sinanay ko lang sarili ko, ganun lang yun, for safety. Kailangan po kasi sa electrician is safety ka, unahin nyo po yung safety. So yun po no. So para sa mga master dyan, yun, alam na nila to. So yun nga, thank you.